Nahulikam naman ang pagsalakay ng dalawang kawatan sa isang construction site sa Quezon City. Balitang hatid ni Cesar Apolinario, exclusive. Pasado hating gabi, nakuna ng CCTV ang isang lalaki na may bitbit na plywood habang naglalakad sa kalye. Galing siya sa isang compound kung saan may itinatayong gusali. Kapansin-pansing hirap na hirap ang lalaki sa pagbitbit sa plywood. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang suspect sa compound. Wala nang bitbit na plywood. Pero may kasama ng isa pang lalaki. Pumasok sila sa compound. At sa paglabas, isa sa kanila may bitbit ng kalan. Sabi-sabi kami natulog, pagising ko ng 2:30, wala na yung super kalan, yung cellphone ko, tapos plywood. Ang hindi alam ng mga suspect, may nakakita pala sa kanilang isang concerned citizen na nagsumbong sa barangay, kaya na lamang ang dalawa, mga akyat bahay pala. Nakilala yung suspect na nagbibit-bit palabas ng mga gamit. Sabi ko sa kanya, pinupog ko na yan, sir eh. Dito raw sa bahay na ito dinala ang mga ninakaw na gamit. Ang nakatira sa bahay na si Joe Bueno alias Joey, todo tangging may kinalaman siya sa pagnanakaw sa construction site. Pero aminadong may nagpabenta sa kanya ng kalan, plywood at cellphone. Hindi ako bumalik doon, pinabayaan ko na yung kaboy. Ang sabi nung trabador doon, nakita ko na dala-dala yung kalan. Sabi niya, wala akong alam yan. Nautusan lang ako magbenta. Pero inimbitahan pa rin si Bueno sa barangay hall saka pinapirma ng kasunduan. Nang napagkasunduan na lang ng barangay at saka ng suspect, na binibigyan sila ng pagkakataon, ng panahon para ma-recover lahat ng mga ninakaw ng mga kagamitan. Ituturo niya din na sasamahan ng barangay para ma-recover yung mga ninakaw. Cesar Apolinario, GMA News.